Okay, ang goal natin dito, class, is mahanap natin yung eigenvalue. Yun talaga, di ba? QR factorization algorithm. QR factorization an iteration algorithm for eigenvalue. Yan yung pangalan niya na. So, ang goal talaga natin dito, hanapin natin yung eigenvalue nitong 3 by 3 matrix. Walang problema dito, class, kasi pwede nyo gamitan ng basket method. Nakita nyo kanina yung basket method natin, di ba? Basket method lang yan. No? So, tingnan nyo na lang sa, i-compute nyo ulit para makuha nyo handwritten basket method. Pero, ang ituturo ko sa inyo, QR factorization. Kasi paano yung mga 5 by 5, 10 by 10? Hindi yun naman basket method yun. Pwede nyo gamitan ng MATLAB na AIG lang, pero ito kasi ituturo ko sa inyo yung QR factorization. So, itong QR factorization, mag-start tayo. I-delete ko muna to ha. Delete natin itong mga laman dito. Mag-start muna tayo sa i-determine natin kung ano yung final Q at saka R. So, dito class, first iteration tayo sa parang ganito kasi yan eh. Iteration within iteration. So, sa first iteration, meron tayong series of iteration para makuha natin yung final na Q at saka R. Tapos, ulitin na naman natin siya hanggang sa makuha natin yung final na eigenvalue. So, dito class, sa 3 by 3, walang problema kasi kadalawa lang kayo mag-iterate para sa unang iteration. So, parang sa isang araw, magtrabaho kayo sa umaga, tapos mamaya naman sa hapon. Pag 3 by 3 lang. So, kung 5 by 5, minusan nyo lang isa, kailang beses kayo iterate sa isang araw. Kapat. Di ba? Kung 5 by 5. Kung 10 by 10, 9. So, dito lang kayo, makinig lang kayo dito. Ipakita ko naman sa inyo ang 3 by 3. So, later mamaya, ipakita ko naman sa inyo ang 5 by 5. Ang pinaka-first nyo gawin, yung C muna. I-determine nyo kung ano itong vector C. So, ang vector C, makinig kayo, tingnan nyo ang vector C. Ang vector C is just the first column ng given na matrix. So, ano yung first column dyan? That is 45, 30, negative 25. Shift, Control, Enter lang. Tama? Then, ang E dito, class, mag-determine yan siya kung ano yung, itong sa first iteration dito, maglagay na kayo dito, basta ang gawin nyo lang ganito ha. Tingnan nyo lang, maglagay lang kayo ng 0 dito at saka 0. Kasi walang pangalan tong E. E lang siya. Tinawag na siyang E. Tapos dito sa una, it's either 1 or negative 1. 1 siya if yung pinakauna dito na entry is positive. Pag negative yung pinakaunang entry, negative 1. So maglagay ka dito ng if statement. If itong 45 na ito or yung pinakaunang entry dyan is greater than 0, that is 1. Tama? Less, if hindi siya greater than 1, negative 1. So, anong kalabasan nito? Positive 1, negative 1? Positive 1. Di ba? Kadali lang. So, kung palitan ko to na negative 45, hindi pa ako mag-change. Dito pala ako mag-change. Pag palitan ko to na negative 45, negative 1 siya. Pero 45 man yung original. So, ito, problem to ni Amos Gilat class. Ito siya. Kopya ko lang to ha. Problem yan ni Amos Gilat. So, tingnan natin kung tama yung makuha natin na problem. Ay na eigenvalue. Next, itong tinatawag natin na, ito hindi ko pa to pinakilala sa inyo. Ang tawag dito is Euclidean norm, no? So, ito yung mga term natin dito sa QR factorization algorithm. Meron dito upper Hessenberg triangle. Meron tayong tinatawag na Euclidean norm. Ito yung mga terms na, huwag ko sila nag-invento yan, basta nag-invento lang nila yan. Then meron tayong tinatawag na householder matrix. Yan. Okay. So mga weird na pangalan, no? Pero sige lang, yan ay pangalan nyo sa anak nyo. Okay. So itong Euclidean norm class is just, hulaan nyo ano to siya. This is just the square root of sum of squares nito. Kumbaga, pinakasimple na Euclidean norm is ang Pythagorean theorem. So meron tayong dalawang sabi natin 3 at saka 4. Ang Euclidean norm yan, or yung niya, is just 3 squared plus 4 squared. Square root mo lang. Ang tawag dito is square root sum of their squares. Kung marami yan sa class, Euclidean norm lang tawag dyan. Pero ito siya, nagkataon dito, ang tawag dito is Pythagorean theorem. No? Pythagorean na triangle. So ang sagot dito 5. Tama? Di ba yung paborito natin yan always? So dito kung 6, 5, 6. So tuloy-tuloy na lang yan. 5 squared plus 6 squared. It's
niyo? So, itong C dito, itong Euclidean norm siya nitong C. So, anong gawin natin yan? Tingnan nyo kung paano ko sige. Para makita nyo. Is equals to, square root muna, tapos sum of squares. Yan. Kita nyo yan? Then, itong tatlo. Gets nyo? Then, enter nyo lang. So, yan yung kanyang Euclidean norm. 45 squared plus 30 squared plus negative 25 squared, square root mo yon, 59.58 ang answer. Gets nyo? Napunta naman tayo sa vector V. Ang tawag dyan, V lang. Huwag yun na problemahin kung ano yan siya. Basta V yan siya. Vector V. So, may formula ang vector V. That is V is equals to yung C, yung laman ng C, plus yung Euclidean norm times the E. So, meron to siyang formula sa libro, no? Don't worry. So, i-highlight nyo lang equals C. Nakita nyo yan? Yung laman ng C ba? Yung 45, 30 minus 25. Plus Euclidean norm times yung laman nitong E. Kita nyo? Tapos shift, control, enter. O, di ba madali masyado? Kanina walang laman yan na number pero may mga number na yan. Tapos later makuha natin ang eigenvalue niyan. Then next, ito. So ito, wag kayo mahirapan dyan. That is just yung V na transpose, i-times nyo doon sa V na hindi na transpose. So makita nyo class, nakahiga na yan siya kasi nakatayo man. Ito man yung original natin na V, di ba? Nakatayo. Pag i-transpose mo, maghiga na siya. Tapos ito siya, nakatranspose na to. Ano ang size nito? 1/3. Tama? 1/3 yan. Nakita nyo yung V natin? Ang V natin is 3/1. Pag pinahiga mo, 1/3. Tapos ito siya, pag nakatayo, i-times mo siya sa nakatayo, this is 3/1. Pwede siyang i-times, hindi? Pwede siyang i-times. Tapos ang kanyang result is 1/1. Kaya isa lang siya na cell. This is 1/3 times 3/1. Kaya ang result ng ating cell dyan is 1. Isa lang siya. Diba? 1/1 lang siya. So, equals nyo lang yan, equals M multiply times transpose. Transpose itong V, comma, yung V mismo na hindi na transpose, then shift, control, enter. Kita nyo? Yan yon. Now, baliktad naman. Paano naman itong V times V transpose? So, ito siya, 1/3, 3/1. Ang result niya, 1/1. Tama? Paano naman itong V times V transpose? This is 3/1, 1/3, pwede siya i-times, ang result niya is 3/3. And that is why, makita nyo dito sa VV transpose, that is 3/3. So, highlight nyo lang siya, equals to M multiply, times ito, comma, transpose, yan, then ito. So, shift, control, enter. Yun na yung laman niya. 3/3 talaga yan. Next, itong householder na. Yung H dito ang tawag dyan, householder matrix, which is, yan ay formula. So, huwag kayo masyadong malito kasi madali lang yan. So, sa householder matrix, mag-prepare ka na ng identity matrix. Kung 3/3 yung given mo, mag-prepare ka lang dito sa gilid ng 3/3 rin na identity matrix. So, i-highlight nyo itong householder matrix that is equal to this I. Tapos, since na hindi na siya magbago kasi ang identity matrix is always ganyan itsura niya, tama? I-lock nyo lang F4. Lock na yan. Minus, open close parenthesis, 2 divided by yung ito. Kasi yun ang formula nyo. Sundin lang natin yung formula niya yun. No? Pansin nyo, yan yung formula niya. Tapos, i-lock nyo times yung 3/3. Yan. Then, shift, control, enter. Then, itong Q, sa first iteration class, always class, no? Sa first iteration ng pinakauna talaga iteration, ang Q natin equals dito. Equals lang siya sa householder. Pero later, hindi yan siya equal. So, shift, control, enter. Yan. Then, yung R natin is something na itong H ba yun? O, tama. Check natin na yung R. So, yung R natin is just Q times A1. Yun. So, itong R is equals to multiply natin ng Q, comma, then ito naman. Kita nyo? So, shift, control, enter. Now, class, hindi pa dito may problema pa tayo dito.
Hindi pa ito ang final na Q at saka hindi pa ito ang final na R. Bakit? Kasi wala tayong nabuong Heisenberg triangle. Dapat, para mabuo siya na upper Heisenberg triangle, ano ibig sabihin ng upper triangle? Dapat ito siya, at saka ito siya, dapat zero yan sila lahat. Ito, zero na ito, di ba? Ito na lang dapat gawing zero. So, mag-reiterate tayo ulit para makuha natin yung, after natin ng first iteration, makuha natin yung final na Q at saka R. So, ang gagawin nyo lang dito, i-copy nyo lang ito, balik natin to sa dating kulay niya. I-copy nyo lang to. Nakita nyo class, dapat ito sila zero yan. Napansin nyo? Dapat zero talaga yan sila para makabuo ka ng upper Heisenberg triangle. Kasi importante yung upper Heisenberg triangle, no? So, anong gagawin natin dito? I-copy nyo lang. Ito ang maganda sa Excel kasi pwede nyo i-copy. Lagay nyo dito sa tabi niya. Yan ay yung panghapon. Ito pang umaga to siya. So, maganda ang 3x3 kasi dalawa lang. Ang 5x5 later, 5. Dami yan. Pero i-copy-paste nyo naman yan, no? 4. Ang 5x5 is 4. Pero tingnan natin dito, tingnan natin. So, dito, i-delete lang natin ito. I-delete lang natin. Ngayon, ang gagawin natin, dito naman is 0 na siya. Tapos, ano itong dalawa dito sa baba? I-copy nyo lang ito. Yan. Napansin nyo? So, yan yung procedure lang. Kasi para mag-0 yan siya later. Dapat ito naman i-copy mo. Hindi na itong A. Iba na to. Dito ka na naman. Hindi nyo isali yung 17. 0 na yan siya kagad sa taas. Tapos, since na hindi nyo sinali yung sa taas na 17, ito siya, mag-0 na ito. Ito na naman yung i-determine mo kung positive 1 or negative 1. Dito, tingnan nyo pa lang. Ano yan siya? Positive 1 or negative 1? Pero saan nyo ilagay? Dito sa gitna na. Is equals to, huwag ka mag-alala kayo, may recording ito. Mag-if ka pa rin dito. If ito siya is greater than 0, 1. If not, negative 1. Tama? Enter nyo lang. Di ba? So, itong 27, kung iba yung answer niyan, 27 man kasi yan siya, ay negative 27 siya kay negative 1. So, as is yung square root sum of squares natin, yung Euclidean norm. Huwag nyo kalimutan yung Euclidean norm, ha? Ganyan. Ang V natin, as is gihapon. Wala akong binago dyan. Kasi kung ano yung gipansa ko kasi dito, madala dito. Yun ang kaganda na Excel. Tapos, as is gihapon na siya. As is gihapon Dito lang nagbago. Itong Q dito, class, iba na. Ang Q dito, that is yung, tingnan ko ulit yung lumang Q times sa bagong H. Napansin nyo? So, ano yung lumang Q? Ito yung lumang Q, Tama? So, i-multiply nyo lang yung lumang Q. Ito yung lumang Q, ha? Para sa final, ito kasi final Q na ito kasi kadalawa lang tayo mag-household, kadalawa lang tayo mag-iterate kasi 3x3 lang man. Tapos yung sa bagong H, ito yung bagong H. Diba? Shape, control, enter. Yan. Tapos ang R natin, ang R naman is bagong H times lumang R. Yun lang. Okay. So, equals to mm mol. Bagong H, di ba? Yan yung bagong H, no? Lumang R. O yung R kanina previously. Shape, control, enter. Tingnan natin kung nakabuo na siya ng upper Heisenberg triangle. So, since nakabuo siya ng upper Heisenberg triangle, this is the final Q at saka final R. Sa first iteration pa lang. Pwede na natin gamitin ngayon ang panibagong A. Itong panibagong A class, ito na yung gamitin natin sa pangalawang iteration. So, itong panibagong A, ang formula nito is R times Q lang. So, anong R times Q yan? Itong R at saka Q na bago hindi yung luma. Is equals to mm mol R, Q. Di ba? Shift, control, enter. So, ang next natin gawin class, ituloy-tuloy na lang natin until itong tatlo na ito, yan yung tamang eigenvalue. Pero hindi pa to tamang eigenvalue. Bakit? Dapat itong tatlo na ito, dapat mag-0 yan. Dapat ito mag-0 yan sila. Yan, dapat mag-0 yan. So, itong
itong tatlo na to, ito na ba yung final eigenvalue? Hindi. Hindi pa. Kasi wala pa ito nag-zero. So, anong gagawin natin dyan? So, iterate natin. Copy nyo lang yan, paste nyo dito, tapos ito, lagyan nyo ng plus 1 para mabilang natin ilan lahat ng iteration niya. So, i-delete ko to. Yan. So, ito siya. Ang ilagay ko naman dito, class, is equal to, ito na. Kita nyo? Hindi na itong luma. Hindi na itong luma kasi ito man yung original. Ito naman yung bago. Napansin nyo, class, sa unang iteration natin, nagbago yung mga laman dito. No? So, tingnan natin, ha. Paningkamutan nyo yung 10 by 10. Huwag kayong mag-alala, class, kasi tingnan nyo gano'n to kabilis lang, gano'n kadali. Yan. So, ito na lang i-check nyo. I-check nyo lang siya. I-check nyo lang kung ito siya, tama. Check nyo ulit to, tama ba? Tama, walang pinagbago yan kasi positive pa rin ito, di ba? Saka naka-if yan, naka-if. Ito naman, same pa rin. Ito, same pa rin. Walang pinagbago. Ulit-ulit lang ito. Same. Dito lang nagbago, class, kasi ito siya, gitimes mo siya sa lumang ganito. So, i-delete ko lang ito, no? So, i-delete ko lang ito siya. Delete ko is equals to mmult matrix multiply q, comma, tapos, instead na ito na i-times mo, class, dito ka na mag-times. Yan na. Pansin nyo? So, sarado. Napansin nyo? Yung kanina, q times original na a. Ngayon, since na second iteration na to, q na, dito na q, yan, times yung bago na a. Nagets nyo? Tapos shift, control, enter. Yun na. Then, napansin nyo, may bago ulit na a. Nag-zero na siya, wala pa. Tuloy nyo lang. So, madali na lang yan kasi ganito lang yan. Copy-paste lang natin hanggang sa mag-zero na yan siya. Ano napansin nyo dito? Nagababa, no? Habang nagababa yan, ito at saka ito naman is nagapunta sa tamang number. Copy-paste na lang yan. Hanggang sa makuha nyo yung tamang sagot. So ito siya, gi-copy-paste ko to hanggang 80 plus. 8, 9, 10, 11. Yan, paste ko lang. Pero enough na hanggang 40. Ako gusto ko man i-zero talaga sila. Walang mahirap dito, napakadali. Kasi copy-paste nyo lang. Ganyan ang beauty na Excel. Napansin nyo lang, nag-zero na dito. Napansin nyo, dito wala pa. Maganda yung numerical solutions. Sana ganito na lang lahat, no? Pwede lang i-copy-paste. Uy, hindi. Ang i-print nyo lang yung pinakauna at saka pinakalas. Pinakauna, magbigay ako sa inyo ng ano. Okay. Hindi, 10 by 10. Wala, zero na yung dito. Pero hindi ako magtigil kasi hindi pa to zero. Tama? I-zero natin yan. Hindi pwede na hindi mag-zero. Maganda, no? Hindi na kayo mag-stop sa 40 pero ayaw ko mag-stop sa 40. Ganyan din ang buhay. Tigil lang kayo pag nakuha nyo yung tama. Ayan, malapit na. Hindi, hanggang 80 plus ito, class. Nabis ko ito gitry kanina. Ulit-ulit na to. Hindi. Nakita nyo kanina, nakadali masyado from wala, di ba? Di ba, from walang laman, naging na, ganyan. Kailangan nyo pa ng files. Baka mas maganda pa nga yung gawin nyo sa akin na So, don't worry i-upload ko to sa YouTube. Kasi wala kayong makitang problem, wala kayong makitang ganito sa YouTube. Malapit na mag-zero, pero ituloy natin hanggang sa mag-zero talaga. Wala pa sa zero, no? Makita nyo dyan, sa gilid. So, kaya to ng MATLAB, gawan nyo lang ng loop, pero hindi nyo kasi
Hindi nyo kasi ma-appreciate na ganito pala, sir. Pero class, pwede na kayo maghinto class pag nakita nyo wala nang pagbabago dito. Napansin nyo wala na nagabago? Nakita nyo itong yellow, wala na nagabago, no? Kanina pa yan, wala na nagabago, pero ang ginatingnan ko kasi dito banda para mag zero, no? So, pwede na kayo maghinto. Pero, sige lang. I-zero talaga natin. Uy, last! Uy, last! Last na. Ayun, nag-zero. Tinatanong niya. I-zero natin ulit. O, tama na yan. Then, i-compare natin ngayon sa MATLAB kung anong answer. So, sa MATLAB, sample. So, sa MATLAB class, ganito lang yung kasimple class sa MATLAB. Ito class, wala itong problema, that is just comment. Yung mga green dyan, wala yan siyang pulos. Ano yan? Comment lang yan. Ito lang talaga yung kanyang class. Oh. Class, ito lang talaga class ang ganyan lang talaga yung sa MATLAB. Tingnan natin sa MATLAB ha, i-run natin. Tingnan natin ang H o yung lambda. Compare natin ngayon dito. So, sakto? Hindi pa masyadong eksakto pero malapit na siya. So, nakita niyo ang process ng MATLAB, kasimple masyadong process ng MATLAB. Pero ang process sa Excel, iba. So, ganyan lang good. Or pwede rin kayo mag-basket method. Hindi ko na i-basket method kasi mahaba na. Di ba? So, gawin yung basket method. I-compare nyo yung tatlong method. MATLAB na AIG, QR factorization sa Excel, tapos ang enjoy nyo lang good yung pag-aaral. Wala kayo nag-enjoy? So, i-stop ko muna to.